Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Mga ka-Airsoft, episode 99 na po tayo ng ating ayos po nga to, ng ating kwentuhan session at tanungan portion. Natutuwa lang ako, masaya lang ako kasi kahit papano, umabot tayo sa episode 99, no? Itong kwentuhan session, tanungan portion natin na to, actually, hindi man natin aminin, pero nakatatak na to, no? Nakatatak na to pagdating sa Airsoft community. Kasi tayo lang naman na merong ganitong vlog, di ba? Na yung tanong ng ating ka-Airsoft, sa abot ng ating makakayanan, tinatanong natin. Dito kasi, hindi tayo pwedeng magdamot ng mga, alam mo na, ng info, hindi tayo pwedeng magdamot ng mga bagay na dapat nang matutunan ng ating mga ka-Airsoft, no? Kaya mga ka-Airsoft, samahan niyo po ako. Episode 99 of our kwentuhan session, tanungan portion. Okay, episode 99 na po. Ibig sabihin, ang haba na ng tinahak natin, no? From episode 1, meron tayong episode 2. Lahat po yung mga episode na yan, pwede nyo mapanood sa ating YouTube channel. Lahat po yan, naka-upload doon, lahat po yan nandoon. Diba? Kumbaga, kung gusto nyo sundan yung ating episode ng kwentuhan session, tanungan portion, nandun po yan. Okay, sound effects ko, Peggy? Okay, no? Ngayon, sa kwentuhan session, tanungan portion, dito, mga ka-Airsoft, nagaganap yung came from the word itself, tanungan. Okay? Pwede kayo magtanong, hindi tayo perfect, no ba? Pwede tayo magkamali, pero sa abot ng makakayanan natin, ang ibibigay natin sa inyo yung mga first-hand information, no? Hindi tayo ganun ka-perfect regarding sa mga iba't ibang tanong regarding sa Airsoft, pero ang mahalaga, makakapag-share tayo ng mga first-hand information na nararanasan natin, first-hand information na na-encounter natin sa araw-araw. Frequently asked question. Sabi nga, di ba? FAQ. Frequently asked question na na-encounter po natin sa araw-araw. Ngayon po, sasagutin po natin yan. Kwentuhan session, tanungan portion, episode 99. Okay, no? Before natin i-start yung kwentuhan session, tanungan portion, episode 99. Mga ka-Airsoft, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo, meron pong typhoon, di ba, na kinakaharap ang Pilipinas ngayon. Pagpasensyahan nyo na po kung yung mga item natin for shipping, medyo magkakaroon ng mga delay, okay? Mga ka-Airsoft, ayaw po namin mangyari yon, no? Ayaw namin mangyari yon. Pero, mukhang yun po ang magaganap. Kasi, kahit yung mga courier, nag-advise sila sa amin na merong konting delay dahil nga sa typhoon. Hindi naman nila pwedeng ipilit na magbiyahe kung doon sa mga lugar na pupuntahan nung item, malalagay sa alanganin, no? Yung mga unit, okay? Lalo na dito sa lugar ng norte, yung mga item natin na going Baguio City, yung mga item natin na going Kalinga, yung mga item natin na going Ilocos, pagpasensyahan nyo na po, gustuhin man namin mga Airsoft, medyo magkakaroon po ng konting delay. Okay? Huwag po kayong mag-alala dahil sa abot ng makakayanan namin, talagang pipilitin natin makarating po sa inyo yung mga item yan. Okay? Okay, diretso na po tayo. Kwentuhan session, tanungan portion. Question number 1. Bigman, what will happen if not naka-fix barrel ang isang pistol? Okay, ano raw ba yung posibleng mangyari pag yung isang pistol hindi raw naka-fix outer barrel? Okay? Papakitaan ko muna kayo ng itsura ng pistol na hindi naka-fix outer barrel. Okay? Okay, papakitaan ko muna kayo, ano yan? Ng itsura ng pistol na hindi naka-fix outer barrel. Akin na yon, yung high capa natin. Yan.
Ipapakita ko muna sa inyo ha. Ang tanong natin, yan, T-Rex, yan. Okay, then akin na yung Sun Viper. Ayun. Ayun, yun, no? Okay. Papakitaan ko muna kayo. Ang tanong natin, ano raw ba ang mangyayari pag yung isang unit hindi naka-fix outer barrel? Before kong ipakita sa inyo yan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano itsura nung naka-fix outer barrel. Okay, this is the unit, ito. Ito, hindi ito naka-fix outer barrel. Pagmasdan ninyo itong barrel. Yan, kumakalog. Ibig sabihin, umaalog. Ayan ha. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Ayan, lapit natin. Oh. Yan, yan. Umaalog yan ha mga karsop. Oh, padulasin natin yung daliri natin. Yan, umaalog. Senyales yan na isang yung unit, hindi siya naka-fix outer barrel. Ayan oh. Umaalog, oh, di ba? Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung unit na naka-fix outer barrel. Ibig sabihin, naka-upgrade ng fix outer barrel. Ito mga karsop, walang alog. Walang alog. Lapit natin. Walang alog. Walang alog. Walang alog. Kasi bakit? Naka-fix outer barrel na po ito, naka-upgrade na po ito. Okay? Yan yung itsura ng unit na naka-fix outer barrel versus the hindi naka-fix outer barrel. Yung naka-fix barrel, hindi kumakalog. Okay? Ngayon, yung tanong, ano raw ba ang mangyayari doon sa unit na hindi naka-fix outer barrel? Pakita natin yung unit, Lucas. Unang-una, yung naghihiwalay. Yung unang-una, yung hindi naka-fix outer barrel na unit, hindi siya ganun ka-accurate. Kaya yung isang unit is ipini-fix outer barrel para maging accurate. Okay? Ayan ha. Number 2. Yung number 1 yun ha, hindi siya accurate. Number 2. Pag naka-fix outer barrel, less ang stress na tatanggapin ng mismong barrel ninyo. Less ang stress. Ano ba yung stress? Yung stress, yun yung natatamo, nakukuha ng mismong barrel ninyo during the operation, tuwing ginagamit mo siya. Okay? Ngayon, this is an example of totally damaged na outer barrel na stock. Okay ha? Na hindi kasi naka-fix outer barrel. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ang barrel normal is a one-piece metal. Ayan. Lapit tayo ha. Ayan. Kita, look? One-piece metal. Okay? Dahil ito, ever since hindi naka-fix outer barrel, tignan nyo ang nangyari. Naging two-piece. Ibig kong sabihin, normal yan na naka-press fit yan. Ibig sabihin, hindi talaga dapat maihiwalay ito. Pero, dahil yung unit is nagdadanas ng matinding blowback, yung unit is nagdadanas ng matinding stress, naghiwalay. Ibig sabihin, humiwalay yan. Meron pa ba tayo iba na sample na naghiwalay? Hindi yan. Pengi ako ng ibang sample ng naghiwalay na barrel. Ito. Yan. Wala. Okay, wala. Ayan. Oh, okay, wala. Ayan. Ito ha. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Sige, akin na rin. Yan, ito sample ng mga unit na hindi naka-fix outer barrel ever since. Okay, ayan, makikita nyo, naghiwalay. Okay? Kikita nyo, naghiwalay. Ayan, maghihiwalay talaga, ayan, no? Oh, maghihiwalay. Okay? Yan. Yan yung pwedeng masira. Maghihiwalay. Imbis na one piece, nagiging two piece. Isa pa, sa pwedeng ikasira ng mga barrel ninyo is yung mismong barrel. Okay. Normal na ang isang barrel ng isang unit is like this. Kita ha, malinaw ha. Is like this. Meron siyang tenga dito sa baba. Ayan ha. Yan. Kita? Ayan, meron tenga. Pero pansinin nyo itong mga barrel na nasa aking kamay. Ayan ha. Ito, pansinin nyo to. Putol. Pingas. Okay? Pingas, di ba? Wala na yung tenga niya rito. Pansinin nyo to. Putol din, pingas. Meron pa ba tayong sample dyan ng putol and pingas?
Yan. Gusto ko para makita nila eh. Yan. Ito mga airsoft pansinin ninyo to. Ayan oh. 'Di ba? Kita nyo? Putol, pingas to. Ayan ha. Ipapakita ko sa inyo yung sample dapat ng itsura niya. Okay. Ayan. Ayan ha. Ayan. Para makikita nyo. Ayan ha. Dapat ang isang barrel is ganito. Ayan ha. Makikita nyo ha. Diba? Ayun. Ganito dapat. Pero, pag hindi, ayan ha. Pag hindi naka-fix outer barrel, there's a big chances na unang-una maghiwalay. Diba? Nagiging two-piece. Pangalawa, napuputol to. Naaalis to. Okay? Mga airsoft, pag ito, nabangas na to, naputol na to, ito nabangas, naging ganito, wala nang tsansa yan. Magpapalit na kayo ng barrel. Okay? Medyo madugo ang presyo niyan, hindi biro-biro yan. Okay? Yan ha. Kita nyo naman siguro, ito, yung normal, ito, pingas. Okay? Pero ganun pa rin, sayang pa rin to. Kasi kung makikita nyo, normal siya, di ba? Meron siyang ganito. Pero tignan nyo, naging two-piece siya. Ay, hindi to. Asan yung isa? Ito. Sorry. Ayan. Ito, makikita nyo tong isa. Ito Ayan. Makikita nyo, normal siya. Hindi naman siya nabangas, di ba? Pero tignan nyo. Humiwalay siya, nag two-piece. Ito, ang sasabihin ng iba, dikit na lang natin na mighty band. Hello, good luck. Hindi po pwedeng idikit na mighty band. Dahil ito na lang yung naka-press fit to, ibig sabihin nakapiga talaga to. Kumbaga, naka-ano siya, how do you call this? Nakalapat talaga siya. Humiwalay siya. Bakal sa bakal na yan. Yung lalagyan mo pa ng mighty band, hindi po pan-tempora band-aid solution lang po yun. No? Lalagyan mo mighty band, mga ilang putok, bibitaw ulit yan dahil sa impact na nangyayari. Di ba? Ayan, sayang, no? Posibleng ikasira is mag-iiwalay, mag-two-piece at tsaka itong part na to. Mawawala yung tenga. Sa pangyayari na to, naghiwalay siya. Hindi naputol yung tenga niya. Okay? Ang pinakamalas na mangyayari is naputol na nga yung tenga niya, naghiwalay pa. Di ba? Yan. Pag ganyan na, wala na tayong magagawa dyan, hindi na natin mahahabol yan. Okay? Tapos, ito pa. Ipapakita ko sa inyo ngayon mga airsoft, no? Hindi, ayun na. What will happen if not naka-fix outer barrel? Number 1, hindi siya ganun ka-accurate. Number 2, posibleng maging two-piece yung mismong barrel nyo. And number 3, posibleng totally madamage, masira yung barrel ninyo, yung tenga na sinasabi ko. Yun yung humahawak sa half-up rubber. Half-up chamber. Okay? Ayan yan yung mga bagay na pwedeng mangyari pag hindi naka-fix outer barrel. Okay, ngayon, ito, question number 2. Okay, no? Ka-airsoft natin from Gapan, Nueva Ecija, James Mahiko. Okay, hello Sir James. Grabe. Hindi na. Hello Sir James. Okay. Big man, pwede bang i-flex mo ang fixed outer barrel na sinasabi mong premium? Okay. Sige, pakita natin. Pero hindi ko maipapakita through camera yung timbang kasi dito natin titimbangin sa flat surface. Pipicturean na lang, ipapakita sa inyo, ha? Sige. Okay na? Timbangan. Sige. Ayun, timbangan natin. Ayun, no? Sa orange. Yan. Okay. Yan, no? Ipapakita ko sa inyo, titimbangin natin, ha? Ngayon, gamit tayo ng isang flat surface. Yan, ha? Okay, pakita natin yung mga premium natin na outer barrel. Okay? Unit, zero natin. Yan. Pakita mo muna na zero dito. Picturean mo din, pakita mo.
Okay, napakita mo. Okay, ayan mga ka-airsoft, 0 ha. Yan, pinakita sa inyo ni Lucas. Okay? 0. Okay? Ayan. Ngayon, lagyan natin ng date today. Anong date ba ngayon? Anong date ngayon? 23. Ha? 23. 9/23/2025, tama? Sige, 9/23/2025. O yan ha, para detalyado. Ngayon, picture ay, anuhan mo, ito, picturean mo, para makita nila. No? Baka sabihin nila, pinicturean na natin pa yan eh. Okay, pakita mo ngayon. Okay, shout out Sir Jonathan Marilla Micor. Hello, bossing. Boss, open ka pa now. How much green gas? Don Joben Castro, open pa po hanggang 10 PM pa kami. Okay, sabi ni Jonathan Marilla Micor, maulang gabi po, Sir Bigman. Maulang gabi, sir. Stay safe po dyan sa inyo. Sabi ni Emiliano Oler, good evening, idol. Good evening po, Sir Emiliano. Shout out po sa iyo. Okay mga airsoft, no? Ito, this is an example of a barrel na premium and stock. Ayan, ayan. Parehas yan, ha? Ayan, parehas yan. Premium and stock, okay? Itong isa is the fixed outer barrel. Ito isa is an ordinary barrel. Ayan na. Fixed outer barrel, ordinary barrel. Ito yung nasa stock. Ito yung hindi naka-fixed outer barrel. Ito is a fixed barrel. This is a brass. Okay? Okay. Ayan. Ngayon, ito. Yung ginaganyan ko, nakikita ba? Yun pa. Pati dito. Okay. Malinaw. Okay. Ayan, makikita nyo. Ngayon, tignan nyo. Papapicturean ko, ipapakita ko sa inyo kay Lucas. Unahin natin timbangin yung fixed, yung ordinary barrel. Okay, Lucas, halika rito. Picture mo. Uy, wala. Okay, okay, ayan. Picturean mo, ayan. Okay, ayan na. Tapos ito, ipapapicture ko rin to. Okay? Ayan, picturean mo. Okay, sige. Pakita natin. Okay. Asa na? Ako na. Ako na. Ito mga ka-airsoft, kung makikita nyo, 65 grams. Kita? Ayan. Ayan, isusum natin. Ayan mga ka-airsoft po. 65 grams. Ayan ha. Yan yung ordinary barrel. Ito yan. Ito yan. 65 grams siya. Ayan. Kita nyo? 65 grams lang ang bigat niya. Okay? Ngayon, yung premium na barrel, ayan, ito. Ayan ha. Okay, ito yung brass. Solid brass ha. Kung makikita ninyo, ito yan. Yan, ito. Yan. Okay? 183 grams. Diba? Ayan, ayan. Huwag mo na yan. Ayan, okay na yan. Okay na yan. Ayan, 183 grams. Ito yan. Okay? Nakita nyo, yung difference ng ordinary into an upgraded na fixed outer barrel, malayo. Halos 3. Katumbas ng 3 ganito, yung isang solid na fixed outer barrel ng ating pistol. Okay, ayan ha. Ngayon, dadako tayo sa ibang unit naman. Okay? 2011 high kappa yan, ha? Ngayon, dadako tayo, papakita ko sa inyo, yung pang 2011, 5.1 naman. Okay? Yung gawa natin versus doon sa stock. Ito, Lucas, picturean mo ulit. Okay. Ito is an ordinary. Ito is yung premium namin na upgraded. Lapit ko muna. Ayan, no? Ito yung pang mga T-Rex high kappa, mga high kappa 2011. Makikita nyo, ayan. Ordinary lang yan. Okay? Ayan. Ito yung gawa namin.
Kita nyo, ito yung possible maghiwalay dito. Yan. Pero ito, hindi siya maghihiwalay dahil one piece lang talaga yan. Ito yung gawa namin, kung makikita nyo, twisted. Okay, yan ha, yan ha. Okay. Grabe to. Masisira na yung unit mo, mawawarak na, lulutong na. Hindi mo pa kayang sirain to. Stainless steel. Okay, ayan ha, yan na. Okay. Ngayon, papakita ko sa inyo ito. Titimbangin natin. Ito yung ordinaryong barrel. Okay. Okay. Ito, yung premium barrel, yung upgraded, yung gawa natin. Okay. Okay. Sige, yung ordinary, para makita niyo. Okay. Ayan ha. Ordinary, then upgraded. Okay, pakita mo. Ayan, makikita. Ano ba yan? Okay. Yung ordinary. Okay. Mga karsap, ito yung ordinary. Yan, ito. Huwag nang huwag na. Okay na. Ayan. Ito yung ordinary. Tignan nyo kung ilang gram siya. Kita? Kita naman, di ba? Oh, ayan, kita. 68 grams. Okay, yan ha. Yan. Okay? Ngayon, tignan nyo naman yung upgraded. Ito yun. Yan. Ito yung upgraded ha. Tignan nyo kung ilan siya. 141 grams. 68 versus 141 grams. Mas mabigat, mas solid, mas matindi. Yan. Okay? Kitang-kita naman. Kitang-kita. Hindi maikakaila. Mas matindi, mas malakas. Okay? Ayan. Okay, no? Ayan, nakita nyo naman, di ba? Kaya, mas matindi, mas maganda talaga yung upgraded version. Okay? Ngayon, dadako naman tayo sa barrel ng, meron ba tayong pang CZ? Hindi, meron tayo. Kaya lang, yung ordinary ng ZZ, wala ako. No? Tingnan mo nga kung meron tayong ordinary dyan ng ZZ na. Nakalagay, ZZ, ganun. Ordinary. Ordinary. Tingnan ko rito sa box ko, ha. Mas maganda kasi kung maipakita natin, eh. Ay, wala. Ay, ako rito. Sayang. Naglalaglag. Sorry po. Sorry po sa gunsmith. Nagkandalaglagan yung parts. Okay. Ay, sorry po. Sorry. Wala ako sa CZ. Pero ito yung sa CZ namin. Makikita nyo. Yan. Ito yung sa ZZ. No? Sorry, kaya wala akong ordinary na pang ZZ. No? Sayang, wala tayong pang ZZ. Pero, ito po yun, yung ordinary, ito po yung ano, yung upgraded. Picturean mo na lang kung ilang grams yung upgraded. Wala eh. Ayos. Baliwala rin. Hindi, wag na. Baliwala rin kasi wala naman na tayo ng pansizi. No? Okay na, tabi mo na to. O yan, mga Airsoft, no? Yan po yung difference ng klase ng upgraded na fixed outer barrel into a not fixed outer barrel. Okay? Yan. Okay na. Okay.
Maraming salamat at nasagot ko ng maayos, no, yung mapanghamon na tanong. Okay? Okay, good day, Sir Bigman. Have a blessed rainy day. Stay safe always. Share done, sabi ni Alan Villaris. Clear po, sir. Kita naman po picture. Thank you, Sir Alan. Okay. So ayun ha. Okay, maliwanag yan ha. Sige, ito na. Bigman, basic upgrades for pistol. Okay. What is the basic upgrades for pistol and what is the basic upgrades for a rifles? Okay. Ito, mga ka-airsoft, maganda itong tanong, mahaba nga lang. Pero, please bear with me. Okay? Makinig po kayo. Okay? Yung basic upgrades onto pistol is what I will contribute to you is yung alam kong upgrades na performance. Okay? Yung upgrades kasi na panglabas, bahala po kayo doon kung ano pong type nyo. Kasi meron mga tao na gusto loaded yung labas. No? Ako kasi, kung ako ang tatanungin nyo, mas gusto kong loaded yung inside, yung performance, kesa sa loaded yung outside. Okay? Kung ako tatanungin nyo, ang upgrade na basic para sa isang pistol, number 1, the fixed outer barrel. Okay? Number 2, fine tuning. Number 3, trigger job. Number 4, hammer protection pad. Yang apat na yan yung basic na upgrade na pwede. Okay? Apat na basic upgrade, yan yung pwede. Yan yung sa tingin ko makikinabang ka talaga. Diba? Ngayon, fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, and hammer protection pad. Yan yung apat na basic. Ngayon, kung gusto mo pang isagad yung upgrade, diyan na papasok yung pagpapalit ng half-up rubber and nozzle. Okay, yan ha. Hindi naman ko mo sinabing naka full upgrade ka, naka half-up rubber ka at saka naka nozzle ka, Okay, ulit ha. Hindi ko mo sinabi na naka half-up rubber ka at saka naka nozzle ka, maganda na yung unit mo. Ganito, merong tamang tao, merong tamang unit na dapat mong paggamitan para mag-upgrade ka ng nozzle and half-up rubber. No? Kung ikaw casual player ka lang, hindi mo kailangan mag-upgrade ng half-up rubber, hindi mo kailangan mag-upgrade ng nozzle. Okay? Hindi ko mo naka-nozzle ka, maganda yung unit mo. Okay? Number 1, for example, mag-upgrade ka ng anti-freeze nozzle. Mag-upgrade ka lang ng anti-freeze nozzle kung sasali ka sa mga competition. Sa practical shooting. Papak. Ilang magazine. Papak. Ilang magazine. Papak. Diba? Doon ka lang mag-upgrade ng nozzle mo. Mag-anti-freeze nozzle ka kung sumasali kang competition. Kasi multiple magazine, multiple rounds ang kailangan mong iputok. Diba? Alam naman natin, sinasabi ko naman ito, na ang baril natin, ang airsoft natin, especially the gas type nanlalamig yung magazine. Sa paglamig ng magazine, lumalamig din yung plastic nozzle. Then eventually, pag super lamig na, pwedeng mabitak yung nozzle. And that is the reason why mag-upgrade ka ng unit mo into a anti-freeze nozzle. Diba? Kung sumasali ka sa practical shooting. Pero, kung hindi
hindi ka naman sumasali sa practical shooting, huwag na huwag ka nang mag-upgrade. Sayang lang. Hindi mo ma-maximize yung unit mo. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, ha? Hindi mo siya kayang ma-maximize. Kasi, hindi ka, di ba, nag-upgrade. Okay? Ay, kasi nag-upgrade ka. Isa pa, hindi ko mo naka half up rubber ka is maganda. Okay? Kung ikaw, ganito, no? Ang half up rubber kasi, ang tendency ng half up rubber is to hold the BBs. Meron tayong ordinary half up rubber, which is yung stock na nakalagay dun sa unit, that can hold the BBs. Pero, ibang usapan, pag ang ginamit mo is yung half up rubber na mas upgraded, yung mga repair type. Meron kang goal na sineset para sa unit mo. Diba? Yung mga repair type, yan yung ano, low FPS pero long range. Doon sineset yan sa half up rubber. Meron ako naalala, okay, di ba tatlo yung unit ni Engineer Baltao? Hindi na i-charge yung tatlong unit. Oo. Di ba? Hindi siya na i-charge. Ay, hindi nga na-i-charge. Ang na-i-charge lang, yun lahat ng kinuha niya. Magkano ba yun? Ay, ano ba yun? Oo, ni Engineer Baltao, di ba? Yun lang. Anyway, madali na makausap yung mga yan, di ba? Okay. Ayun. Ayan ha, mga karsop ha. Yung basic upgrade dun sa pistol is yun, nabanggit ko na. Ngayon, yung upgrade sa labas ng pistol regarding sa laser, regarding sa RMR scope, kayo na ang bahalang mag-set nun. Kung ano yung upgrade na gusto mo, kung ano yung upgrade na swak sa pangangailangan mo. Di ba? Tatandaan nyo lang to ha. The more na nag-upgrade kayo, the more na nililimitahan ninyo yung kakayanan ng airsoft ninyo. The more na nag-upgrade kayo sa labas, the more na nililimitahan ninyo yung kakayanan ng airsoft ninyo. For example, halimbawa yung unit mo, John Wick. Okay, ito na lang. Okay. Halimbawa ito yung unit mo, John Wick. Nilagyan mo ngayon ng scope, ng laser dito or flashlight. Meron ba tayong sample? Flashlight? Oh, flashlight. Penging ako. Asan? Ayan. Sige, pasuyo. Diba? Oh, mga airsoft this is a John Wick. Okay, nilagyan mo ng flashlight. Tiya, ayaw pa. Ano ba to? Ayaw. Di ba to standard? Wala. Hindi pala standard ang rail ng ano. O, ito na lang. Huwag na John Wick. High kappa na lang. Yun. Okay, hindi pala standard. Okay, high kappa. High kappa. Ganitong standard papakita sa inyo. This is the standard. Ngayon, nilagyan mo siya ng flashlight. May holds dito. Ayan. Ayan ha. Ito. Sige, ulitin natin. This is the standard unit. Wala pang upgrade. Ngayon, yung standard unit, sabi ko sa inyo, pag in-upgrade mo, nililimitahan mo siya doon sa bagay na pwede niya. Okay? Pag meron kang standard na unit, pasok na pasok sa holster. Okay, di ba? Nandito ka lang iwan yan eh. Ayan, di ba?
Oh. Pasok na pasok siya sa holster. Ayan. Diba? Pag dudukutin mo, oh, diba? Mas madali. Oh, nandito yan, oh. Oh, yan, diba? Yan. Ganyan tayo mag-holster, diba? Oh. Pag dudukutin mo, mas mabilis. Ah, diba? Ayan yan. Ngayon, ang tanong, pag ba naglagay ka ng flashlight, makakapag-holster ka pa? Oh, ayan, naglagay tayong flashlight. Guwapo siya. O, di ba? Ayan, may laser. Okay? Then may flashlight. May flashlight. Select natin flashlight. O. O, di ba? O, select natin. O. O, flashlight and laser. Flashlight and laser. O. Flashlight. Flasher. Ay, paano ba? Okay. Then, okay. Okay. Wala siyang ano? Flasher. Wala siyang flasher, yung continuous. Wala pala. Okay, ayan ha. Nag-upgrade ka. Hindi na siya kakasya sa isang holster. Wala na. Hindi mo na mapapasok. Di ba? Merong downside pag in-upgrade mo. Sige, pagpalagay na natin, hindi ka naglagay ng flashlight, naglagay ka naman ng laser dito sa ibabaw. Hindi na rin siya papasok sa holster. Kasi tatama na. Di ba? Yan. May mga downside, di ba? Hindi ka naman pwedeng quick draw holster. Yung mga ginagamit sa competition. Hindi naman pwede kasi naka-expose naman yung unit mo. Di ba? Hindi mo siya maiko-conceal. Para kang timang noon, lalakad ka, nakasabit yung unit mo rito. Di ba? Hindi practical yon. Ginagamit lang yon into a practical shooting. Okay. Yan. Kaya yung unit natin, regarding sa upgrades, ikaw nang magseset noon. No? Kung gusto mong i-upgrade siya ng flashlight, well and good. Kaya lang, merong magiging consequences yung upgrade na yon. Hindi mo na siya mailalagay sa isang holster. Gusto mo siyang lagyan ng laser, well and good. May consequences, hindi mo na siya maisusuksok sa isang holster. Okay? Ayan kasi yan actually, napakasarap magkaroon ng holster di ba? Bakit? Ayan, katulad niyan, no? Nasaan na yung magazine nito? Ayan, magazine dito ka, ayan, pwede ka magsuot dito. Di ba? Yan yung unit mo, di ba? Pakaganda, di ba? Ayan. Kaya, yun ang lahat ng bagay may consequences, no? Hindi mo na siya ma-i-holster kung sakasakaling ganun nga ang nangyari. Di ba? Saan galing to? Tira. Pero napakaganda, napakaganda niya. Simpleng-simple. No? Pwedeng ganito ang freebies, no? Hindi na ba? Kasi may mga taong gusto holster di ba? Ayun, no? So, yung unit, nasa sayo kung anong gusto mo. Okay? Ngayon, bako tayo, follow-up question. Sabi ko sa inyo, medyo mahaba tong tanong ng ating bossing Kaya lang, talagang obligado tayong sagutin siya, di ba? Okay, next question. Basic upgrades naman for a rifle. Okay. Sa rifle, ang basic upgrades is focus muna ulit tayo mga ka-airsoft dun sa internals. Yung rifle kasi, most of the rifle is dumarating dito sa Pilipinas is below 300. No? Below 400. Normally, pag mga high-end, mga Taiwan, normally 350, 380 FPS. Binalik mo na? Ayan, ha? Ayan, 350, 380 FPS. Ngayon, medyo alanganin naman yon. For me, sasabihin ko lang yung totoo. Medyo masyado akong nahihinaan para sa 350 to 380 FPS. Mano man lang i-raise natin siya to 400 to 420, maybe 450. Di ba?
Ganun yan. Tapos ito pa mga and then mamaya i-discuss ko to, follow-up question ko to. Okay. Pwede natin siyang erase into 400, 420, or maybe 450. Okay? Ano yung basic? Spring. Kailangan mag-spring na tayo. Diba? Ngayon, kung yung upgrade mo, mas tataas pa sa 420, kasi ganito, yung stock unit, actually, pwede siya mag 450 without upgrading shims, di ba? Piston, na metal tooth, cylinder, motor, pwede niya ma-achieve yun eh. Kasi may mga rifle talaga na mataas ang FPS, na konting kalikot lang, mataas na. Di ba? Pwede niya ma-achieve yun sa pagpapalit mo lang ng spring. May mga rifle na ganon, believe me. Okay. Ngayon, kung tataas pa, some of the rifle na 450, 470, 480, and up to 500, kailangan makonsider mo na magpalit ng shims, cylinder, piston metal tooth, diba? Gearing, yon. In order para sa unit mo na mapiga niya yung matinding spring, kailangan mo ng maayos na motor at saka matinding gear, matinding gearing, torque, di ba? Kailangan niya ng torque para mapiga niya yung matindi. Kung magtataas ka ng FPS, magbababa ka ng rate of fire. Okay? Ibig ko sabihin, the more na mataas ang FPS mo, the more na bababaan mo yung rate of fire. Kasi mag-a-adjust ka ng gearing na low speed para mapiga mo yung spring. Ngayon, kung gusto mo naman mataas ang rate of fire mo, mag-a-adjust ka naman ng gearing na high speed para mabilis yung pagpiga niya sa spring. Yun yun. Vice versa yun, versus yun, no? Yun yung performance na kailangan mong i-upgrade sa isang rifle mo kung gusto mong mag-upgrade. Yan ha. Basic lang naman yun kung tutusin, pero kailangan pa rin proper ang pag-upgrade para maganda. Sabi nga do it once, do it right. Di ba? Gawin mo ng tama. Di ba? Yan. Okay, no? So, ayun. Ngayon, sa pagkakataon na gusto mo pagwapuhin naman yung unit mo. Okay. Ano yung mga bagay na pwede mong ilagay dun sa unit mo? Siyempre, number 1, scope. Diba? Sarap maglagay ng scope. Number 2, kung yung unit mo medyo mahaba, consider maglagay ka ng angle grip. Diba? Kung yung unit mo mas mahaba pa, consider maglagay ka ng vertical grip. Kung yung unit mo super haba, huwag kang maglalagay ng grip. Ang ilagay mo, bipod stand. Yan ha. Okay, no? Bipod stand kasi kung yung unit mo super haba na, ang pangit at saka hindi mo kakayanin kung naka-gripping ka lang. Kailangan mo na ng bipod stand para susuporta na dun sa unit mo. Ayan, okay? Ayan, marami kasing things to consider on upgrading. Yun nga, kung panlabas, di ba? O, isa pa. Yung iba gusto naglalagay ng camera. Asan na yung natin? Night vision na camera. Ay, pasok mo na dyan. Yung iba gusto naglalagay ng camera. Yung iba gusto naglalagay ng action camera. Di ba? Yung iba naglalagay ng night vision camera. Yung iba action camera. Tapos bukod sa may action camera na, sa kabila ay mayroon pang flashlight. Sa kabila mayroon pang laser. Talagang gusto ng iba full upgrade. Okay? Okay yun. Kaya lang, itong sinasabi ko nga sa inyo, the more na nag-upgrade kayo sa panlabas, the more na yung unit nyo bumibigat. The more na bumibigat, the more na nagiging less reliable siya. Okay?
The more na bumibigat, the more na nakakangalay buhatin. The more na bumibigat, the more na mahihirapan ka. Gets nyo? Yan. Yan ang sinasabi ko, no? Hindi porket matinding upgrade, maganda. Diba? Ito. Halimbawa, bata ka. Let's say bata ka, mga nasa edad, 20 to 30. Pucha, kalakasan mo yan. Yung edad 20 to 30, ka dyan, ganadong-ganado ka, malakas ka dyan, malakas yan, no? Malakas kanyang mga ira na yan. Ngayon, syempre, pagdating mo ng 30 to 40, medyo pahina ka na. Pagdating mo ng, ibaba mo lang, baka malaglag. Pagbaba mo ng 40 to 50, medyo mabilis ka ng mangalay. Pag edad mo ng 50 to 60, man, talagang mahihirapan ka na. Pag yung unit mo is bihis na bihis na bihis. Okay? Kumbaga, isinasakto lang rin. Diba? Kung halimbawa, seniors ka na, huwag ka nang mag-unit ng full metal, mag-hard polymer ka na lang. Then, bawasan mo na yung abubot, bawasan mo yung accessories. Hindi ko mo super loaded na accessories, maganda ang unit. Hindi ganun yun. Yung mga basic accessories lang na sa tingin mo na napapakinabangan mo, yun lang ang ikarga mo. Okay? Ayan. Marami tayong matututunan eh. Marami tayong bagay na malalaman, di ba? Okay. Mas maganda naman ang standard FPS sa rifle pagdating sa game site. Ayun, ha? Ito. Meron akong bonus sa inyo regarding sa rifle. Dagdag kaalaman ba? Okay. Uy! Charger. Okay. Sa isang rifle, halimbawa, ganito. Kahit kanino nyo itanong to, Okay. Halimbawa, nag-upgrade tayo ng 500 FPS. Halimbawa, nagpa-upgrade ka. Sinabi mo, 500 FPS. Yung 500 FPS na yan, pwedeng sumobra yan. Diba? Halimbawa, sinabi mo sa akin, Big Man, pa-upgrade nga ako, 500 FPS. Hindi ko kayang, walang gunsmith na isinilang sa mundo na kayang i-500 FPS flat. Maniwala kayo sa akin. Walang gunsmith na kayang i-500 FPS flat ang isang unit. Totoo yan. Hindi nila kaya yan. Kahit ako, kahit kami dito sa Big Man, hindi namin kaya. Pag sinabi mo 500 FPS, pwedeng mag 520, pwedeng mag 508, 505, 510, 515, ganun yan. Okay? At kung meron kang tatlong rifle, sinabi mo, gusto ko lahat yan, 500 FPS, never mangyayari na magpa-500 FPS ng sabay-sabay yan. Okay? Hindi mangyayari yon. Kung meron ka 10 rifle, sinabi mo, gusto ko lahat yan, 500 FPS, hindi kayang i-500 FPS lahat yun. Mas mataas siguro. Diba? Ito pa. Halimbawa, kaka-upgrade lang ngayon, 500 FPS. Okay? Tapos, kinabukasan, ginamit mo. Yung 500 FPS na yon, bababa yun. Kasi, kung kaka-upgrade lang today, magi-stabilize pa yun eh. No? Magi-stabilize pa yun. Yung 500 FPS mo, baka mag-settle down yun into 480. Yun yung lapat, no? Yun yung tamang lapat ng spring sa piston, etc., etc. Okay? Ibig sabihin, may break-in period din, di ba? Halimbawa, ngayon, ang result,
500 FPS. Don't expect na by the next month, by the next next 2 months or next 3 months or 1 year, 500 FPS yan palagi. Diba? Ngayon, sa bababa at bababa yan. Halimbawa, 500 FPS. Magsesettle yan 480, 470. Ganun yan. Okay. Ngayon, sa punto na yung unit mo is 500 FPS, tapos bigla siyang bumagsak ng 350 FPS or 400 FPS, hindi settle, hindi stabilize ang nangyari. Hindi nag-settle down yung spring, hindi. Okay? Kaya bumagsak ng ganun yung FPS, hindi mo siya na-i-rest ng mahusay. Okay? Yan. Itinuturo ko sa inyo yung tamang pagre-rest. Ngayon, kung yung unit mo, ang stabilizing bracket is less 20, less 30 FPS lang. Kung 500 FPS, 510 FPS yung result, mag-stabilize yan 480, 490. Ganun yan. No? Laging less 30 pag nag-stabilize. Ngayon, kung ang unit mo, almost 100 ang ibinagsak, ibig sabihin, yung spring mo na upgraded, hindi mo siya na-properly rest. Kaya, bumagsak yan. Okay? Yan. Walang stabilizing na mangyayari na 100 FPS ang ibabagsak niya. Mostly 20, malaki na nga yung 30 FPS. Mostly 20 or 10 FPS lang. Okay? Pero pag yung unit mo bumagsak from 500 FPS naging 380 or 400 FPS, there is something wrong doon sa paggamit mo. Okay? Ayun. Bonus yan, no? Bonus yan. Kasi, para dun sa mga ka-airsoft natin na nakakalimutan nila yung pagre-rest properly, tapos, nagtataka sila, bakit nung ipinakrono nila is bumagsak? Isa lang po ang sagot dyan. Kaya po bumagsak yan, hindi nyo po siya properly na ire-rest. Dahil kung properly na ire-rest nyo po siya, never pong mangyayaring babagsak yan. Okay? Yun lang, no? Yun yung bonus na sinasabi ko. Yung unit, kailangan yung i-rest para maayos ninyo siyang magamit. Pag hindi siya properly rested, hindi nyo po siya maayos na magagamit. Babagsak yung FPS niya. Okay? Okay. Big man. Nasaan na? Ayun. Okay na. Okay, big man. Yung unit ko, hindi ko sa'yo binili. Naka-display lang. Nag-abroad ako, pagbalik ko, sira na. Okay. Uy, ano ba to? Ba't lagi kong siya natatamaan? Yeah. Yung unit niya, naka-display lang. Nag-abroad daw siya. Ngayon, pagbalik niya, yung unit niya, sira na. Okay. Number 1, bossing. Ano ba yung unit mo? Yung unit mo ba is China? Diba? Pag yung unit mo is China, sa totoo lang, pag ang unit mo is China, ayoko kasi magbanggit ng brand hanggat maaari, no? Pero kung ang unit mo China, minsan dumarating sa punto na yung China unit, kahit naka-display lang, nagkakaroon ng defect, may bumibigay. Okay? Number 1, yung China unit, ang coating niya, number 1, ang China unit, ang materials na ginamit sa kanya is recycled materials. Saan galing? Sa mga nasirang sandok, nasirang makina, nasirang coke, naipod na coke in can, na soft drinks, na soda, naipod na tanchan, na aluminum.
diyan nang gagaling yung recycled materials. Okay? So, pag ang unit mo, China, recycled materials ang ginagamit niyan, alam mo yung aluminum oxidation, di ba? Yung aluminum oxidation, candidate yan. Ibig ko sabihin, yung aluminum, mabilis pasukin ng moisture. Okay? Pag yung aluminum, pinasok na ng moisture, nagiging malutong yan. Madaling mabitak. Madaling masira. Okay? Nangyayari yan doon sa mga low quality unit. Sana may makita akong aluminum dito. Gusto kong maipakita sa inyo, di ba? Gusto kong ma-sample sa inyo. Gusto kong ma-demo sa inyo. Okay? Okay, ayan na ito. Ito. Papakita ko sa inyo mga karsap ha. This is an example of a hop-up chamber ng isang AW custom na unit. Okay. Kitang-kita mo pa lang dun sa materials na matindi na siya, na matibay siya. Okay? Kitang-kita mo kasi hindi siya recycled unit. Ha? Hindi siya recycled yung materials na ginamit. Makikita mo maayos siya, maganda, fair yung kulay niya. Hindi katulad sa mga China, parang may mga mapa-mapa yung alloy niya. Itong unit ito, matigas to. Matigas to. Ayan. Pakita natin ha. May plies. Asan yung long nose? Pengi. Yan, napapakita ko sa inyo ha. Ito, other side of the hop-up chamber to. Other side yan. Hindi natin basta-basta masisira to. Maliban na lang kung talagang isisirain natin ha. Pero kung saktong, ayan hawakan lang natin. Saktong babali-baliin natin, hindi ko kaya. Ayan hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Maliban na lang kung talagang ipepersa natin ha. Talagang possible mabali. Pero kung eksakto lang, wala siya, hindi mo siya mababali. Hindi mo siya mapipilipit kasi high quality materials ang ginamit dito. Okay? Ayan. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung China. Ito, low quality. Actually, alloy ito. Papakita ko sa inyo, iipitin lang natin. Simpleng pag-ipit lang. Okay? Ayan ha. Hindi ko pa ganun binibigyan ng persa. Ngayon, bigyan natin ng kaunting persa. Ayan, makita nyo. Makita nyo. Diba? Nabengkong na kagad siya. Ang susunod dyan is yung pagkaputol na. Diba? Gamitan natin ng plies. Ayan ha. Ipapakita ko sa inyo, ayan, nabengkong na, aray. Ayan. Baka kasi tumalsik. Ayan, nabengkong na siya, Ngayon, iuunat natin yan. Di ba kanina binabali-bali ko. Subukan natin iunat yan. Mauunat natin yan. Ayan Ayan Okay, ayan iunat natin. Di ba? Ngayon, ulit natin yan. Mape-press ulit natin yan ng simple lang. Na-press natin ng simple. Okay? Tapos maiuunat ulit natin yan. And, ayun na. There will come a time, ayun Ito. Ayan alloy ito. Yan. Dumating na sa punto dahil sa metal stress, naghiwalay na siya. Kasi nga, recycled alloy ito. Tapos, yung oxidation, pinasok na ng moisture. Ang alloy, pag pinasok na ng moisture, lumulutong na siya. Ayan Totoo yan mga karsop kahit kanino nyo itanong. Once na ang alloy, pinasok ng moisture, lumulutong na siya. Okay. Kaya yung unit mo, kung yan, China, possible naman na mangyari yun. No? Pero kung unit mo is yung mga high-end, gumagamit ng mga full steel CNC internals, or gumagamit ng basal alloy, hindi masisira yan. Okay?
Bigyan ko kayo ng example ng itsura ng alloy na virgin na basal versus dun sa itsura ng alloy na ayan. So, hindi ko alam, nasa na yung kaninang alloy? Ito. Ayan. Ayan ha. Ayan. Okay. Hindi ko alam kung makikita nyo yung difference ha. Pero ito, this is an example, medyo ano nga, na kaya mo ba akong ilawan? Ayan. Ayan, para lang. Ayan. Maliwanag. Gusto ko kasi maliwanag eh. Okay? This is an example of China alloy na gumamit ng recycled materials. And this is an example of genuine alloy na basal, virgin alloy. Hindi siya recycled alloy. Kita yung pagkakaiba? Ha? Ayan. Ito, yung from the China unit na gumamit ng alloy na recycled, ito yung virgin alloy. Ibig sabihin, magandang klase ng alloy. Ayan. Okay? Yan. Okay, yan. Ano? Ayan. Papakitaan ko pa kayo ng isang klase ng materials na alloy na talagang magandang klase. Okay? Virgin. Ibig sabihin magandang klase. Ito. Ayan. Punasan lang natin, malikabo. Okay? Okay. This is a butt tube ng isang ano to? Anong yun? Speedball. Oh, galing ni Lucas ha. Yan, butt tube yan. Kung mapapansin niyo, itong alloy na to is tinorno to. Okay? Tinorno to. Hinulma. Minashinshak. Tinorno. Okay? Ayan ha. Kung mapapansin niyo, napakaganda ng coating niya. Kasi nga, tinorno to, galing sa isang pyesa na virgin alloy. Okay? Kita niyo na kung gaano siya kakintab, kung gaano siya kaayos, kung gaano siya kapresentable, kung gaano siya kaganda. Dahil ito, galing to sa materials na virgin alloy. Ayan. Pero, yung materials naman na ito, kuha tayo ito. Okay. Ito. This is an example of a gearbox. Pakita natin yung difference ha. Pero na, ayan. Sige. Ito, flashlightan mo itong part na to. Ilawan mo. This is an example of a gearbox. Okay. Mapapansin niyo yung unit, yung gearbox, alloy ito. Malamang, nung panahon niya, virgin alloy naman. 'Di ba? Pero dahil sa tagal ng panahon, pansinin niyo to. Yan yung tinatawag na oxidation. Ayan o, yan. Okay? Yan yung tinatawag na oxidation. Kung baga sa bakal, kung merong kalawang, ito, ang kalawang ang sumisira sa bakal. Dito naman sa alloy, ayan, oxidation ang sumisira. Ayan, kita nyo? Nagko-corrosion. Ayan, Yan. Yan ang isang example na pinasok na ng moisture yung mismong alloy. Ayan. May oxidation na nangyayari. Di ba? Ayan, no? Pansin nyo naman yan, di ba? Kita sa camera yan, di ba? Ayan. Okay? Ayan. Tingnan nyo. Di ba? So, ibig sabihin, yung integrity ng materials na alloy is hindi na 100% ganun katibay. Ayan. Kaya, dyan pumapasok yung mga full steel CNC. Bakit? Bakit dyan pumapasok? Kasi pag ang gamit mo, full steel CNC, doon sa mga delicate na parts, doon sa mga delicate na sitwasyon, mas magiging reliable. Di ba? Tandaan ninyo, ang tanso, meron ring kalawang yan. Umido. Di ba? Corrosion. Ganon din ang alloy, meron ring kalawang yan. Umido. Corrosion.
yung bakal, meron din sumisira sa kanya, yung kalawang. O yan, okay? Kaya ayun mga ka-airsoft, yan ang naihandog ko sa inyo. Diba? Kaya, kung sa tingin ninyo, maganda at kapupulutan po ng aral yung ating vlog, baka naman pwede pakishare po yung ating live video, di ba? Kung hindi naman po napaka ano ba sabihin to? Napakalaking abala sa inyo. Baka naman pwede pakishare po yung ating live video. Okay? Ayun. Maraming salamat po mga ka-airsoft. Medyo tumagal ang vlog natin, pero okay lang, no? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.